Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nakatanggap si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ng 2 letters of intent o LOIs at sinaksihan ang paglagda sa business deal sa kanyang naging business trip sa Australia para sa joint ministerial meeting. Kabilang sa LOIs na ito ang pagpapaunlad ng thorium-fired nuclear reactor ng Southern Infrastructure Party Limited at Kaizen ANZ Party Limited at ang pananaliksik sa kolaborasyon sa pagitan ng Algae Harvest Party Limited at Cyclone Party Limited para sa paggamit ng algae upang gawin ang mga basura na high-value products. Lumagda rin ang Cyclone ng Memorandum of Understanding o MOU sa National Development Company o NDC para iproseso ang Municipal Solid Waste o MSW at gawin itong energy. Maliban pa sa 3 Australian firms, nakatanggap din si Pascual ng pahayag ng interes mula sa Fortescue Metals Group Limited upang mamuhunan sa hydrogen na gagamitin sa transportasyon. Idinaos ng Pilipinas at Australia ang 6th Ministerial Meeting o PAMM sa Adelaide, ang kauna-unahang face-to-face PAMM matapos ang coronavirus disease 2019 pandemic. Ayon sa kalihim, nais nitong palakasin ang kolaborasyon sa pampubliko at pribadong sektor ng Australia sa larangan ng agrikultura, edukasyon, mineral at clean energy. Sinabi naman ni Australian Trade and Tourism Minister Don Farrell na idinagdag ng Australia ang Manila bilang isa sa lokasyon para sa kanilang pamumuhunan sa ilalim ng Southeast Asia Economic Strategy 2040. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi apektado ng alegasyong data breach ang National ID at Civil Registration System o CRS nito. Matatandaan noong ika-7 ng Oktubre, inilabas sa social media ang impormasyon hinggil sa alegasyong data leak na kinabibilangan ng sistemang pinangangasiwaan ng PSA. Ayon sa PSA, agad nitong pinagalawang Data Breach Response Team at naglunsad ito ng investigasyon. Nakipag-ugnayan din ito sa Compliance and Monitoring Division ng National Privacy Commission, National Computer Emergency Response Team Philippines ng Department of Information and Communications Technology at ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police upang tugunan ang issue. Base sa inisyal na pagsusuri ayon sa PSA, tanging apektado lamang ang Community-Based Monitoring System o CBMS. Ang CMBS ay isang organisadong teknolohiya para sa pangongolekta, pagpoproseso at pagsusuri ng datos na maaaring gamitin sa pagplano, pagpapatupad at pagmonitor ng epekto ng programa sa lokal na antas. Nagbabala naman ang PSA sa publiko na ang inilabas na social media posts na mayroong sample ng mga datos ay mayroong links na may malware na posibleng gamitin ng mga cybercriminal upang makapagpalaganap ng iligal na gawain. Paalala ng PSA, huwag basta-bastang mag-click ng mga link. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, tataas ang electricity rate sa mga lugar na sakop ng Meralco ngayong buwan ng Oktubre, ayon mismo sa Manila Electric Company o Meralco. Partikular na tataas ang power rate sa 42 centavos kada kilowatt hour o 11 pesos and 81 centavos kada kilowatt hour mula sa 11 pesos 39 centavos kada kilowatt hour nitong Setyembre. Simula ng taas presyo noong Setyembre, mas mataas na ang singil ng Meralco na nasa 92 centavos kada kilowatt hour.
Ibig sabihin, ayon sa Meralco, para sa mga residenteng kumukonsumo ng 200 kWh, makararanas ang mga ito ng taas singil na aabot sa 84 pesos sa kanilang kabuuang electricity bill. Paliwanag ng kumpanya, ang taas presyo ngayong buwan ay dahil sa mas mataas na generation charges na nasa 30 centavos kada kilowatt hour o 7 pesos 12 centavos kada kilowatt hour mula sa 6 pesos 82 centavos kada kilowatt hour noong Agosto. Sanhi ito ng mas mataas na koleksyon mula sa Independent Power Producers o IPPs at Power Supply Agreements o PSAs. Dagdag na Meralco, dahil sa gas supply restriction ng Malampaya, kinailangang magpalit sa mas mahal na alternatibong krudo ang unang gas plants sa Santa Rita at San Lorenzo, habang nag-forced shutdown ang San Gabriel Power Plant noong ika-18 hanggang ika-24 ng Setyembre dahil sa limitadong gas flow mula sa Malampaya Natural Gas Field. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.